Now, wala nang maraming introduction dahil sa oras natin. Pagpatuloy natin yung lesson natin about Abraham, buhay ni Abraham, na sumunod sa Diyos. At we have that question, paano kaya pag hindi sumunod si Abraham? Plano o kaya sa calling ng Diyos sa kanya. Napagkalaman natin yung mga possible na mangyari kung hindi sumunod si Abraham ay na-miss niya ang opportunity. That's one way of not listening. Maybe you listen, nakinig ka, pero hindi mo pinakinggan. So, ang effect niyan ay ma-miss mo yung opportunity na gusto ng Diyos. Yan, missing the opportunity. Ang hirap ibalik ang pagkakataon na masayang. Yan ang mga lessons natin doon. Once na napalampas mo ang pagkakataon, mahirap na ibalik. Yan ang sabi na, may mga bagay na hindi mo na ma-redeem sa buhay. Time. Yung oras. Ano mang napalampas mo sa oras, mahirap na ibalik. Another is yung relationship. Yung relationship ni Abraham sa Diyos. Kung hindi nakinig si Abraham, hindi siya matatawag na father of faith sana ngayon. Walang kwentang istoryang Abraham lang ang marunong si Abraham. Hindi kagaya na ngayon na merong nasabing is the father of faith, friend of God, at ang laki ng nagawa niya. Yan. So yun sana ang mga na-miss niya sa buhay. Number 3, hindi ko na ipaliwanag ito yung alternative path. Mabago ang takbo ng buhay. Ang Diyos, meron siyang design, meron siyang gustong buhay natin. Pero kung hindi tayo sumusunod sa kanyang mga instruction sa buhay natin, nami-miss natin yung buhay na. Halimbawa, gusto mo mag-aral ang mga anak mo makatapos. Ang role mo na magulang, magsumikat kang magtrabaho at maghanap ng pang-tustos mo sa anak. Ang plano mo sa anak mo, makatapos at makahanap ng maayos na trabaho na hindi siya nahihirapan. Ang anak mo naman, hindi siya nakikikoperate doon sa pamamaraan mo na nagtatrabaho ka sa puntaran mo. Siya, ang ginagawa niya, waldas lang ng waldas. Habang nagwawaldas, nag-enjoy, dinadagdagan niya yung hirap mong magulang. Pagdating ng araw, awawaldas niya, hindi siya nag-focus ng pag-aaral. Hindi siya nakatapos. Siyempre, bilang isang tao, may hangganan din yung lakas mo. Umabot ka sa time na hindi ka na makapaghanap buhay. Kung ano lang meron kayo na lang may kuskus mo. At maaaring maging factor yan na yung plano mo din sa anak mo ay lalong mawawalan ng tsansa na mangyari 100%. So, pag hindi na natupad yung plano mo sa anak mo dahil hindi na-operate yung anak, anong mangyayari? Yan. Yung gusto mong buhay ng anak mo na makatapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho na mas magaan,
ay mapapalitan ng trabaho na wala ka nang magagawa. Yung trabahong remedyo na lang sa kanyang hindi pakikooperate. Mabubuhay man, pero alanganin. Alanganin na maayos pa. Ganon din po tayo sa Diyos. Ganon din po sana nangyari kay Abraham. Na kung hindi nakinig si Abraham at hindi niya sinunod, lumipas na yung mga pagkakataon, mabubuhay na siya ng buhay na resulta na kanyang pagiging bingit sa mga payo, aral, turo ng Diyos. Yan po. Now, si Abraham, pasalamat tayo dahil hindi ganyan ang naging buhay niya, kundi napakagandang halimbawa si Abraham sa atin bilang mga Kristiyano na yan. Gusto kong malaman natin na may resulta ang pagiging hearers of the word, pagiging nakikinig sa salita ng Diyos. Again, to remind you of anong explain ko last time, malala ko na nasabi natin, sino ang apektado? Sino ang apektado kung hindi ka makinig at sundin ang mga salita ng Diyos? Especially itong mga nag-preach at naituturo sa atin sa Diyos. Ikaw din ang apektado. At sabi natin last time, kahit hindi ka sumunod, kung may gusto ang Diyos na mangyari, pwedeng hindi ka man sumunod, hindi man mangyari sa iyo, mangyayari sa isa. Kasi marami ang pwedeng gamitin ng Diyos. Halimbawa ko si Moses. Nung umayaw-ayaw si Moses, may option agad doon. Nung ayaw ni Moses na pupunta, sabi ng Panginoon, nandyan si Aaron. Buti lang hindi totally na-replace si Moses. Yun. Pero kung obedient lang sana, si Moses ang maganda doon. Kung hindi siya nadadala sa sarili niya, nakita niya sana yung promised land. Pero dahil na wala eh. Kaya naging consequence, hindi niya na nakita ang promised land. Nakita niya pero hindi niya naapakan. Kaya yung pinagmamalaki ko noon na nilalambing ko ang Diyos. Sabi ko, Lord, ito na, lalapag ng eroplano. Aapakan ko ng lupa ng Israel. Am I worthy to step down on the land you promised to your people? At nang bumaba ko ng eroplano, ang saya-saya ko, sabi ko, hinapakan ko si Moses, hindi. Kinakatsawan ko siya na, parang lambing ko lang sa Diyos, thank you Lord, naapakan ko. Nung makikita ko pa, yan, yun ang lamang namin ni Moses. Kanya-kanya mo, no? Salamat sa blessing mo. At yun ang ilagay natin sa isip natin, no? Kahit hindi ka susunod, kung may plano ang Diyos sa iyo, sa church na ito, at ayaw mong sundin, ang Diyos, meron at meron siyang gagamitin. Ayan. Kahit sino, pwede niyang gamitin. Ngayon, punta tayo doon sa lesson na ano naman kung nakinig
Ano ngayon na nakinig si Abraham? Meron tayong mga aral na mapupulot. Una ay yung ang pagsunod sa Diyos, listening and obeying God leads to blessing. Yan, blessing. Pag sumunod tayo sa Diyos, hindi mo mapagkakaila, hindi mo may deny na ang kasunod niyan sa pagtupad mo sa salita ng Diyos ay mga biyaya ng Diyos. Napag-aralan natin last time yung dalawang uri ng pag-bless ng Panginoon. And what's that? What are those? Sino makaalala? Ito pang rin. Ano yung blessing ng Panginoon? Conditional and unconditional. Di ba? Yung unconditional, parang John 3:16, parang Ephesians 2:8-9 sa salvation, at yung Matthew 5:45, nasabi niya, pag ang Diyos ay nagbigay ng ulan, not only for the righteous, but even to the unjust. So, sakop sila sa blessing. Ganyan. Unconditional. Yan yung gusto ng Diyos. I-bless niya yung gusto niyang i-bless. At ibuhos niya ang kanyang blessing na gusto niyang ibuhos. Yung conditional blessing, yan po yung mga resulta ng pagtupad natin, pagsunod natin sa mga salita ng Diyos. Sabi niya, Abraham, halika, mula dito, lalabas ka dito sa lugar mong punta ka doon sa pangako kong lupa sa inyo, and there I will multiply you. Ano yung natutunan natin na lesson last time? Sabi natin, sa normal na buhay, common na buhay ni Abraham, hindi naman siya pulubi, no? Meron din si Abraham. Pero out from that life status, tinawag niya si Abraham at sabi niya, malis ka dyan, punta ka dito, the more mag-bless ka dito. Yan yung gusto natin, transformation. Yung buhay natin na common, normal na buhay natin, sana ma-transform yan sa buhay na spiritual na pamumuhay. Hindi lang yung common, hindi yung mga normal. Maiba yung klase ng buhay mo. Ramdam mo ang Diyos at nakikita mo na hindi lang yung gising, trabaho, kain, matulog, gising, trabaho, kain, matulog, mamaya matay na. Ganun. Kundi may kakaiba ka rin additional gising, praise the Lord, doing things for the Lord. While working, makikita mo na i-bless ka ng Diyos. Ganun sana na buhay. Okay? Sabi natin, pag ganun ang buhay natin na nakabase, sumusunod sa salita ng Diyos, makikita mo kakaiba yung buhay. Ang tawag doon sa mga kakaiba na yan, na pagkat sa common na buhay, yan ay mga blessings, trabaho ng Diyos sa buhay mo. Intindihan niyo po yan? Kita nyo, palagi kong sinasabi sa inyo yung application. We are all workers. Nagtatrabaho tayong lahat. Meron tayong trabaho, meron din kaming trabaho. But you see, doon sa trabaho namin, we still do the evangelism, sharing the gospel of Christ. Para hindi mangyari na may trabaho. Kailangan ma-convert para yung pati yung trabaho na idagdag doon sa ginagawa. Nandyan pa rin yung evangelism. Ay nako, kung pag-aralan ninyo ang nangyayari ngayon,
Ako, parang nakatayo pa rin ako dun sa sabi ko, hindi prophecy ito, ano? Parang theory lang based on theological studies mo sa mga pan na hindi magtatagal talaga. Marami nang natutupad na prophecies, hindi magtatagal. Kukunin na ng Panginoon ang lahat ng sumampalataya sa Kanya. Yung sinasabi dyan na we will be caught up together. In other terms, sinabing rapture. Pero yung biblical term, caught up sa Thessalonians. Kukunin niya tayo sumampalataya. Yun. At sayang ang aalis ka dito sa lupa na ang daming na mismong blessing ng Panginoon. Nabanggit ko noon, isa pa lang dyan, experience. Ang sarap ma-experience ang presensya ng Diyos habang nabubuhay ka. Amen. Mararanasan mo yung mga kwentong Kristiyano na walang-wala ka tapos biglang meron. Sacrifice ka, biglang napalitan. Sabi ko nga nun, grabe si missionary ni Brother Jake. Sabi ko, brother, na kaya ni kayo bayan niya, bumili 2 bakal. Isang bakal ba? O 2 bakal na. Tapos gusto niya i-share pa na ano yung dahilan nila. Nag-bill sila, mas mahal pa dyan sa binili niya. Siya ang nakataya. The Lord really said, no, that's enough. Okay na yun, ako nang sasagot dyan. Ang Diyos ang nag-work out. Imbis na siya magbayad, may taong nagbayad. Sabi ko, kita mo talaga ang Diyos. God is too big, sabi mo na. Kanta. Kanina. Sayang yung mga experience. Marami tayo pwedeng ma-experience sa Diyos na maranasan kung tayo ay sumusunod, umuoo at tumutupad at ibinubuhay natin ang ating mga napapakinggan na salita ng Diyos. Yes. Those are conditional blessings. Another, hindi lang blessing ang pwede nating makamtan, kundi yung purpose. Ma-achieve natin yung plano ng Diyos sa ating buhay. What is the purpose of God when He called Abraham? Tignan niyo along the way. Parang mahirap maintindihan yung purpose ng Diyos sa buhay ni Abraham. Bakit ang sabi, ang sinabi ng Diyos, parang hindi masyadong malinaw. Tignan nyo ha, kung nabasa nyo yung Genesis chapter 12, text natin, Genesis 12, 1 and 2. Sabi niya doon, halika, yan ang text natin, Genesis 12, 1 and 2, di ba? Halika, Abraham, at labas ka dyan, punta ka doon. I-bless kita. Kita nyo? From ang sabi lang ng Diyos, labas, that is the starting point. And ang ending ay sinabi ng Diyos, I will bless you there. Ang tanong, ano yung dadaanan ko? Yung need. Ano ang mangyayari sa daanan ko papunta doon? Yun ang anong tawag doon? Unknown. Ang given lang, lumabas ka, that is one. Second given, I will bless you. Kung sa mathematics sana, yung between, unknown yun. Trigonometry,
trigonometry, sa triangle, x equals 2, y equals 3, tapos yung ganyan niya, diagonal niya, unknown yun. O ano na yun, itong diagonal. Kung ito ay 2, ito ay 3, ano naman ito? Yan. May unknown doon. Alam niyo sa buhay natin, Kristiyan. Napakaganda. Ang daming salita ng Diyos na napapakinggan natin. Maliwanag na tayo i-bless ng Panginoon. May pakay siya sa atin. Ayun, ano yun? Ano ang purpose ng nabuhay tayo? God will bless us and use us. Yan ang purpose. Dapat wala ka ng purpose. Bayan mo na yung purpose mo dito. You cling on to the purpose of God. Ay, kung purpose lang sa buhay dito, ang dami kong purpose. Ano gusto ko? Sana maging una, architect. Ano naman ako sa arts, di ba? Architect, gusto ko maging architect, naging arte. Architecture, pinagbali na lang. Gusto kong yumaman, ang yaman-yaman. Gusto kong mayaman din ako para pagdating ng araw, ako yung kakaiba, kinakatakutan, may palit ako, may pera ko, mabili ko yung gusto kong bilhin, gusto kong buhay ganito. Yan ang mga buhay din. Pero, nung nakita ko yung purpose at nalaman ko ang salita ng Diyos, mas umapit na ako sa purpose. Lord, wala pa akong plano sa buhay ngayon. Ano bang plano mo sa buhay ko gawin mo? Ano nga plano mo ngayon? Gamitin mo ako ng gamitin habang buhay pa ako. Gusto ko, pagdating ng araw, marami akong investment yan sa iyo. Kasi yan ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-impok dito sa lupa, mag-impok pa. Yan na lang. Enough na sa akin yun. Kung bobo man akong mag-realize yun, so be it. But that is the only interpretation that hindi panglupa ang buhay ko. May purpose ang Diyos. May purpose. And that purpose, dito sa lupa, hanggang langit yun. Yung along the way, unknown yun. Pero ngayon, na-disclose na. Hindi alam ni Abraham na pagpunta niya doon sa lugar na kanyang pinangako ng Diyos sa kanya ay severe na famine. Alam niyo na yan, nakwento ko. Diba? Pagdating niya doon sa kanyang sabi, naku, paano ako magbubuhay? Yelo lahat ang nakita niya, bitak-bitak na lupa, ground. Paano ako mabebes? Sinungaling yata ang Diyos dito. Asan yung blessing? Anong nangyari? Bumaba siya ng Egypt. At doon, blessed siya ng Panginoon sa nakakatuwa o nakakatawang sitwasyon. Dahil pagbaba niya doon, alam na alam ni prophet talaga ito si Abraham eh. Alam na alam niya, sabi niya, pagpunta natin doon, titignan, makikita ka ng mga Egyptians, magagandaan sila sa iyo, sa asawa niya. At malamang papatayin nila ako. Sabihin mo, kapatid mo ako. Pero sa totoo lang kapatid niya, pagkapatid tayo, hindi nila ako patayin. But that way, bumigay yung kakayahan ni Abraham na mag-defend sa kanyang asawa dahil wala na eh. Malis sila sa mapupunta-pinutan nila eh. Common life nila eh. Napunta sila sa buhay na ang Diyos nang maglilid. Tapos pag-akyat nila doon, Kanaan, bumaba sila ng Egypt. Give up na. Wala na kaya si Abraham. Human capacity, wala na. Ang Diyos nang nag-intervene.
umapel ang Diyos at sabi niya doon, "Hoy, Ari, huwag mong pakialaman. Kahit sino ka man dito sa Egypt." Parang ini-imply ko lang yun. Huwag mong pakialaman yan. Asawa na yun. Siningin niya si Abraham. Alam mo, asawa, kapatid mo, asawa mo pa lang, umalis na kayo dito. Magdala pa kayo dito ng verse. Pero doon, na-bless si Abraham doon. Kaya bumalik sila, dala niya, sabi niya, lahat lang. Ari-arian niya, binigyan sa doon. Bumalik ng Canaan. At yun, okay na. Yun lupa doon. So, naging prosperous o dumami yung alaga ni Abraham, na-bless siya. At yun, nasasabing pating silver and gold, marami siya. Animals, meron siya. Pati yung pamangkin niya sila na kasama niya. Alam niyo, kahit anong mangyayari sa buhay mo, kung nandoon ka sa purpose ng Diyos, wala yung mga yan. Gusto mong mapil yan, huwag kang mag-stick sa buhay na common, buhay ng taong common. Doon ka, punta ka sa spiritual na buhay. Paano ba yan mangyari? Yung isip mo, suko mo na sa Diyos. Yung laman ng puso mo, isurrender mo sa Diyos. Sabihin mo, Lord, hindi na ako nagmamahal sa mundo. Pero commanded na tulad ko, praise God. Hindi na ako nagmamahal sa makamundo. Sa mundo, ikaw na ang mahal ko, Lord. Hindi na ako mag-ambisyon na kung ano-ano. Sa inyo na lang ako umasa. Alam niyo, pag ganyan ka, lalabas yan. Lalabas. Makikita yan sa araw-araw ng buhay mo. Pumunta kami ng, pumunta kami ng men's fellowship. Alam niyo, kung nakita ko lang naman doon, nakita ko si Song Leader, yung retired na DNR. Sabi ko, kita mo, sabi ko kay Jackie kami yan yung sinasabi ko, taga-DBB. Mula nung nagtratrabaho yan sa DNR, napaka-faithful yan. Nasa mga fellowship yan. Naalala ko po si Ma'am Bre. Kung ilan kaya ang mga kapal, sino pa? At sa pa, mula nung nakita mo na doon, sinabi ko, na siya pang nag-report yung kapatid ni Pastor Boma, si Aldrin. Palagi din sa Aldrin, kaya puro question po ako ngayon. Bakit kayo nandito sa mga ganitong fellowship? Iniwan, BGMP yun, major. Bakit? Kasi gusto nilang lumaki sa pananampalataya, lumako sa Diyos, at mas may tiwala sila sa Diyos kaysa tiwala nila sa sarili nila at sa anumang dito sa lupa. Yeah? Ito ang very blessed mga tao na yun. Kung kausap mo mga yan at nagsasalita sila, spiritual sila magsalita. Yan ang purpose ng Diyos sa kanila. Yan. Kaya kung minsan talagang ang
Alam ng Diyos kung sino yung talagang mananatili sa kanyang kagustuhan. And lastly, ang pinakahuli, yung eternal impact. Ang eternal impact, yung nakikinig at obeying God, yan yung nagkakaroon ng habang buhay na epekto. Eternal impact. Ngayon, anong nangyari kay Abraham? Ilang taon na 2,000 years mahigit. Bakit hanggang ngayon nababanggit si Abraham? That is the impact of Abraham. Hindi namatay ka, kwento ka, after a week, nakalimutan ka na wala nang bumabanggit sa pangalan mo dahil wala kang nagawa. Ang mahirap kung ang maalala pa lang nila sa buhay mo ay yung mga negative. Ang hirap pa naman dito sa mundo, mas napapansin yung negatives. Kung marami kang negative, ibig sabihin, mas maraming pabanggit at hindi nila, ay si Juan, yung Kristiyano ganito, painom-inom pa. Namatay yun dahil pinatay ng Diyos yun dahil hindi nakikinig. Nagkasakit. Yun ang kwento mo sa buhay. Bakit kasi Kristiyano ka? Ito, bisyo-bisyo ka ba? Kristiyano ka na anak kung totoong Kristiyano ka. Alam? Meron pa na, kaya nung pinapadasal nila yung kan, sabi ko, hindi revival lang kailangan yan. Salvation pa ang kailangan, baka hindi pa save yan. Kasi, tinanong ko tuloy sa kanina, sabi ko, tutubak na rito, dito. Sabi niya, ano ka naging Kristiyano? Hindi pa Kristiyano yan, dahil ang alam kong Kristiyano ay mabless siya, mapabago ang pag-iisip, mapunta siya sa purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Ang buhay niya ay yung gusto ng Diyos at pagdating ng araw, pag nawala tayo, nawala ka, ang ala-ala mo ay sabihin nila, ay, siya yung yung sitwang, sa ganito. Kwento ka, sana meron pa siya, sana gusto mo na, no? Sayang, di ba ano naman siya, ganito. Pero sayang, no? Mamimiss ka nila. Amen. Naghihinayan sila sa iyo. Lumaban sila bago ka mamatay. Nagdasal sila na kanya, Lord, buhayin mo siya sana. Lord, itulong mo pa sana ang buhay niya. Ganon. Because of what? Sa ginagawa mo na part ng purpose ng Diyos sa buhay mo, yan ang impact mo. Magandang impact, hindi impacto. Yung impacta. Gusto nyo ang impact mo ay impacto. Magandang buhay natin pag parang si Abraham. Dahil tayo yung nakikinig, sinasabuhay natin ang gandang ala-alang maiiwan natin sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay, mga taong natutulungan natin, pinagministeryuhan natin, at kung sino pa man dyan na taong nakakita ng buhay natin na aayon sa kagustuhan ng Diyos. Now, mga kapatid, tignan mo ang buhay mo. Kung nasa plano ka ng Panginoon, kung ang buhay mo ay nable-bless ng Panginoon, I mean, ramdam mo yan. Hindi ka lang
kahit mawala yung mga resources mo, alam mo, hindi ka nagtatakot dahil alam mo, meron ng Diyos na siya pa rin bubuhay at mag-supply sa iyo. Yan ang isip, pananampalataya at damdamin ng taong nasa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Pero alam na alam mo, kung wala ka kasi sa salita ng Diyos, hindi ka sumusunod, alam na alam mo. Ako, ilang beses, nung umalis kami inaalis ko si Mrs. sa National High School, umalis ako sa ISU, yun. Sabi ko, may gusto ang Diyos sa buhay ko. Yun ang sundit. Hindi ako takot. Mawala man yung cheque ko na yan, sweldo limis na yan, bubuhayin kami. Pumunta pala kami sa abroad. Uwi tayo, sabi ko kami, hindi ito ang gusto ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos sa atin linggo. Umuwi kami, nakakatakot, uwi ka, wala kang trabaho. But I believe God called us from the place of abundancy dahil may gusto ng Diyos. Ang importante, nasa gusto ka ng Diyos ang buhay mo, huwag kang matakot, huwag kang makalala. And hanggang sa ngayon, andyan, ramdam ng Diyos na siyang nagbibigay ng susustento, both physical, material, and spiritual needs. Ikaw, kung mawalan ka dahil hayaan ng Diyos ay tulutan niyang sakit at biglang hindi ka makafunction, may mukha and confidence ka ba sabihin, Lord will provide my needs, or makikita ka na lang at sabihin mo, paano na ako? Iyak na iyak ka dahil alam mo wala ka kasi sa plano niya sa buhay. Hirap mo. Mahirap yun. Huwag natin gawin last resort ang Diyos. Anong last resort? Yung pag wala ka na sa takang maging masyado kang maka-Diyos. Panal mo na lahat ng klase ng panal. Huwag natin hintayin yun. Alam ko darating yan. Pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos na ganito, pag mamatigas natin ang buhay natin, ayaw natin i-convert. Kung may kulang Diyos sa'yo, at ayaw mong i-convert, mangyayari yung sinasabi mo. I'm sure. Pero unless na talagang tumigas yung puso at gusto ng Diyos na ano yung puso? May mga taong ang role nila sa lupa ay negative. Ewan ko na. But I never desire to become or to live in a negative role of life here.